Papalit ako ngayon itong crankcase cover bearing kay ADV 160. May nararamdaman na kasi ako sa kanyang vibration sa 6,000 RPM. Tapos after ng 6,000 RPM na wala yung vibration. Ramdam na ramdam ko yung vibration niya kapag nagko-cruising ako na ganun. Kapag angkas ko si OBR. Kapag solo hindi gaano pero meron talaga siyang vibration sa 6,000 RPM. Or mga 60 kph yung takbo ganun. Nag-check na ako ng panggilid ni ADV. Okay naman yung mga pyesa. Wala namang mga damage na pwede mag-cause ng vibration dun nga sa 6,000 RPM or 60 kph. Tapos ang chinek ko tong crankcase cover bearing. Parang meron siyang mga mark dun. So naisip ko baka ito yung cause ng vibration. Yung copper niya sa gitna parang medyo walwal na. Pero konti pa lang. Di naman siya nag-iingay Pero pwede kasing cause to ng vibration. So tatry ko ngayong palitan. Tapos pag nawala yung vibration, ibig sabihin yun nga yung cause. Ito yung papalit ko. Yan din mismo. Genuine. Ayan yung code niya. Lagyan na lang yung link nito sa description. Meron naman ito sa Shopee. Nasa 600 plus. Tanggalin na muna natin tong luma na bearing. Tanggal natin yung circlip kasi wala ko nung pa-close na pagtanggal. Pa-open lang tong sa akin. So gagawin ko na lang pag ganun. Pasara. Shoot lang natin dito sa dalawang butas. Medyo mahirap lang kasi dumadaples. Ayan, tanggal ko na. Ayan yung circlip. So lang ng konti to. Tapos para matanggal naman natin tong bearing na to, gamit ako nitong Flyman na blind bearing puller. Yan siya, isang set. Hanapin ko na lang yung kasukat. Yung kasukat nito is itong pinakamaliit. Ito yung bushing. Tapos ito yung kapartner niya. Ito, itong may dalawa. Shoot lang natin yan dito. Nabug lang natin. Sigpitan natin siya para bumuka yung dulo. Bubukahin natin na ganun para kakapit siya dun sa may ilalim. Para sa kabilang side. Yan, kapit na siya. Tapos isuot natin to para nakaangkla siya dito. Sakto naman yung size niya. Actually kahit baligtad pwede para mas malapad yung angkla. Ito naman para makita mo yung pag-angat. Ito na lang muna. Testingin lang natin. May natin itong washer. Tapos yung nut. Size ng nut is 19mm. Tapos kontrahin natin ito para hindi umikot. Higpitan lang natin siya hanggang umangat yung bushing na copper. Ano kami nabibili din nun, ng copper bushing lang. Hindi ko lang alam kung kasing tibay ng stock kasi parang iba siya. Nanggaling Indonesia yata yun. Nakita ko sa Shopee. Naman, tanggal na. Hindi siya kumagat. Dapat yata higpit ng mahigit to. Kontra ng 17 dito. Tapos sagad natin na higpit. Kailangan kasi bukang-bukas siya. Yan. So, hindi na gumagalaw halos. Try ulit natin. Pakabila naman para kita natin kung umangat. 19mm kontra. Silipin ko dito kung umangat. Yan, umangat siya. Mahirap pa ipakita pero yan, nakaangat na siya. O dapat higpitan natin mabuti pala dito. First time ko lang kasi din magpapalit nitong crankcase cover bearing. Siyempre, mangangapa pa tayo. Tanggal na natin yung copper bushing. Kailangan kasi natin tanggalin to kasi hindi natin mapapasok yung pangtanggal ng bearing kasi yung size niyan magkaiba. Ito, mas malaki. So, ito yung para sa kanya. Ayan yung copper bushing natin. Medyo maluwag na siya. Malaki na yung play niya. Walwal na talaga. Pero normal lang yan kasi ang mileage ni ADV is nasa 37,000 kilometers na. Normal naman na wear and tear yan. Ito naman yung alisin ko yung bearing na mismo. Size niya is ito, yung pangatlo. Pero makikita nyo naman yan kung alin yung saktong papasok. Ito naman yung gagamitin natin sa kanya, yung mahaba. Ito hindi ito kasi malaki yung thread nito. Para dun sa malalaking size to, ibang size ng bearing. Hanapin nyo lang yung kasukat ng thread niya. Bug natin. Tapos kontra ng 17mm, tapos higpitan natin. Ang higpit na hindi na siya gumagalaw. Yan, fixed na. Ang alog. Lagay natin itong pangkalang tapos paganti orientation para makita ko pag umangat. Yan, pag ganyan. Natin itong nut, washer. Sakto ko lang yung dapat niya. Align naman na maayos. 19mm, tapos kontra. Yan, umangat na siya. Umangat na, kita ko na dito.
Tanggal na natin yung bearing niya. Crankcase cover bearing. Tignan ko lang yung orientation niya pero parang pares lang naman. Hindi, yung may text sa ibabaw. Okay pa siya eh. Wala pa siyang alog eh. Yung copper bushing lang talaga niya. Walwal na. Ito yung bago natin. Same lang. Lagay ko pala sa freezer to para mag-shrink ng konti. Same lang siya. Yung isang side walang text na naka-engrave. Ito meron. So pag ganyan yung orientation niya. Na-check ko na din pala kanina to. Yung laman niya na grasa. Madami naman. Madami siyang laman na grasa. Yan, inopen ko dito. Para pala makita nyo. Yung laman na grasa is gamit kayo ng tweezer, tapos sa may gilid nyo susundutin. Matanggal nyo yan, ito yung grasahan. Madami pang grasa tong sa akin. Kapag kasi nililinisan nyo ng degreaser, gasolina, minsan nauubos yung grasa niyan sa loob. Kaya nare-regrease din yan. Okay pa to. Palit lang ng bushing, pwede no. Tago ko na lang siguro to. Itong bago okay naman, marami pa siyang laman. Pag din pa na magre-regrease kayo, huwag nyo siyang sasobrahan ng puno kasi lalabas lang din yan. Lalabas dito sa may seal niya. Kapit na natin to. Lagyan natin muna ng padulas. Gear oil. Mas madali siyang mapasok. Yung orientation sa ibabaw yung may text. Lagyan din natin to. Check pala muna natin yung play niya dito. Ito yung bago natin. Yan, halos wala siyang galaw. Saktong-sakto lang yung play niya. Yung luma naman natin, malaki na talaga yung play. Kapit na natin to again yung orientation, yung walang text dito sa ilalim. Tapos lapat ko lang. Parang medyo lapat naman. Gamit tayo nitong 24mm to. Sakto yung diameter niya dun sa outer part eh. Hindi mo kasi pwedeng pupukin sa gitna yan, masisira yung bearing. Outer part dapat. Ayan, 24mm. Saktong-sakto yung diameter dun sa bearing. Ito lang gagamitin ko na socket para mapalapat ko siya. Tapos rubber mallet. Dahan-dahan lang ang pukpok hanggang sa bumaon. Tiyagaan lang para mabaon natin ng maayos. Nagdag tayo ng basahan para mas safe yung mga paint. Itong crankcase cover. Kung wala naman kayo nitong 24mm, pwede nyo gamitin yung luma. Yan, patong nyo lang na ganyan. Sa kanya pukpukin. Kanina medyo ay pumasok, medyo tagilid pala yung pagkakalagay ko. So sininsil ko yung gilid, medyo pantay na ngayon. Babaw na lang natin siya ng sagad hanggang sa lumabas yung groove para dun sa circlip. Yan, labas na yung circlip. Okay na. Ayan, yung groove na yun, palalabasin natin. Nakasagad siya ng bawon. Tingnan natin kung umikot. Umikot naman siya. Orientation ng circlip, yung flat side sa ibabaw, yung curved side, ito, yung curved yung edges sa ilalim. Circlip remover, dapat yung paloob. Tapos sa akin palabas. Babaliktarin ko na lang yung pag ganun. Yan, pasok naman siya. Okay na. Make sure lang natin na pasok. Ano siya? Pasok na pasok. Lagyan natin ng konting grasa dito. Ito lang sa labi. Para pag pinasok natin, dun sa may drive shaft, may konting grasa. Bit na natin to bago na yung crankcase cover bearing. Tapos sa ride na natin. Mas okay kung angkas ko si OBR para makompare ko talaga kung nandun pa yung vibration na ramdam kasi talaga pag angkas ko siya. Yung vibration sa 6,000 RPM. Tapos paglagpas ng 6,000, nawawala. Sara ko na lang tong cover. Torque natin ng 7 Newton meters. Crankcase cover bolts. Ito 7 ko lang din tinatorque to. Pati ito 7 din. 1/4 to 1/2 adapter. 7 7 7 7. Parang same pa rin naman ang laman nagbago sa tunog niya. Test ride na lang natin para malaman ko talaga kung nawala na yung vibration sa 6,000 RPM or 60 kph. Cruising at 60 kph, wala na yung vibration niya. Pero meron akong binago sa CVT nito kaya nawala na talaga siya totally. Nung una kasi parang na-lessen lang nung nagpalit lang ako ng bearing. Na-lessen siya talaga yung vibration. Pero napansin ko noon nung yung pa lang yung ginalaw ko or pinalitan ko, kapag matagal na yung biyahe namin ni OBR, yung tipong pauwi na kami, bumabalik yung vibration. Tapos parang may weird siya na vibration din kapag nagde-decelerate naman ako, pag nagme-menor, parang yung clutch parang kumakayod, parang ganon, may something
something na ganun na vibration. Ang vibration na binabanggit ko yung sa footboard mo mararamdaman. Mararamdaman mo yung vibrate sa footboard. So yun nga, na-lesson siya nung pinalitan ko yung crankcase cover bearing. Pero meron pa rin kapag mainit na yung motor na tipo pauwi ka na. Ngayon inisip ko kung ano yung mga kinabit ko ng mga huli. Tapos ang ginawa ko, binalik ko yung stock. So inalis ko muna yung bago kong kabit na bell tsaka yung clutch assembly na bago din. Binalik ko yung stock na bell na ADV na naka fine thread group. Galing kay Emion na Speedtuner Pampanga na naka powder coat. Tapos binalik ko din yung labo clutch. Ayun yung set ko ngayon sa CVT. Napansin ko nga, wala na yung vibration. Pero itatrial and error ko yun. Tatry ko na yung bell lang ang aalisin, yung lining lang, yung clutch chassis lang ang aalisin para ma-pinpoint ko talaga yung cause ng vibration. Pero nung pinalitan ko nga yung crankcase cover bearing, nabawasan talaga siya. Kasi pansin nyo naman, medyo luwag na talaga siya. Kaya meron na talagang vibration. Kasi nung ganito rin yung set ko dati meron pa rin nakakaramdaman nun Hindi pa ako nagpapalit ng bago kong clutch belt tsaka ng clutch chassis. Meron din. Kaya ngayon wala na talaga siya. Madalas pa naman cruising ko dito namin ni OBR sa loob ng Clark 60 kph lang kasi yun yung speed limit dito Kaya medyo annoying siya pagka ramdam na ramdam mo yung vibrate sa footboard na parang tumitibok-tibok. Tapos minsan pag mag-accelerate ka, parang may kakayod ng malakas na vibration na putol-putol. Weird lang niya, annoying. Kaya tinatry ko na ma-figure out kung ano yung cause talaga nun. Biyahe pala kami ngayon ni OBR papunta ng Alaminos, Pangasinan. Mag 100 Islands kami. Para din maobserbahan ko, ngayon ko na bibigyan siya ng review kasi ilang araw ko na rin nagagamit. Nga tinatrial and error ko. Ngayon matetesting natin sa long ride talaga na mainit na yung makina. Tapos i-update ko kayo pag nandun na kami kung ganun pa rin, kung wala pa rin vibration. Kasi ngayon naranasan ko nung katagalan na mainit na yung makina, mahaba na biyahe. Bumabalik yung vibration niya sa 6,000 RPM or mga 60-70 kph ang takbo. Other than that, wala na. Pagka binilisan mo na. Ngayon wala na talaga. Cruising lang kami ni OBR. 60-70. Wala akong naramdaman na excessive vibration sa footboard. Yung normal na vibration lang na mahinang mahina. Tingnan natin yung throughout RPM range, yung 6,000 RPM pataas. Wala talaga Kapag mag-accelerate, wala akong nakaramdaman na vibration. Wala. 80, wala. 80 to 90, wala. Wala siyang vibration. 90 to 100, wala. Okay na talaga siya. Yung bili ko pala doon sa blind bearing puller is nasa 600 pesos. Sa Shopee ko nabili. Nalagay ko rin yung link nun sa description. Magagamit nyo yun sa iba-ibang klase ng blind bearing. Kagaya niyang sa gearbox, yung mga bearing dyan kung kailangan nyo magpalit. Magagamit nyo yun. Sa torque drive bearing, pwede din. Multipurpose siya. Kita nyo naman, iba-iba yung sizes na pwede nyo gamitin. Talagang vibration, no? Solid, sarap nito sa biyahe. Hindi na annoying. Ibig sabihin maganda talaga yung Petronas A900 wala siyang vibration din kagaya ng A700 Kasi di ba yun yung naramdaman ko na wala yung vibration. Sports car dalawang bibilis. Stretching tayo ng CVT na ADV with OBR. Daming sports car, meron pa sa likod saan kaya gala nila? Yan ganda. Sports car yung red. Stretching tayo konti. Ayun pa, dami pa. Dami B sa likod. Sarap para madaanan yung surfaces ng fully at dry face para hindi magbebewang agad. Kaya kailangan natin minsan ipo-full throttle. Safe lang syempre. Wala pa rin ako nakaramdaman na vibration. Nadaanan natin lahat ng RPM range. Sa 10,000 RPM hindi syempre kasi hindi ka na maaabot yun gawa ng angkas ko si OBR. Loaded kami ng gamit. Stretch naman tayo dito sa patag. 8,000 RPM walang vibration. Mga 9,000 RPM. 9,000 RPM, walang vibration. Ang bilis na EDV, sa patag. 119, Loaded with OBR ng gamit. 120. 120 with OBR.
nag 9 to 50 RPM siya, tapos wala pa rin talaga ako naramdaman na vibration. Testing na rin pala natin yung bago nating Beast Flash na gulong dito. Hindi ko pa natetesting yan or hindi ko pa na-vlog na testing sa bankingan. Ito, medyo lalagpas kami dito eh. May mas magagandang banking doon bago mag-Arco ng San Jose. Kung napanood nyo yung vlog noon, parang nabanggit ko doon na magbabagyo kami, hindi natuloy. Ngayon yung lakad namin, Pangasinan. So, itong Beast. Maganda yung kapit. Banking. Sarap. Happy talaga to. Tested ko na rin naman nakaka-click eh. Pero mas malapad tong kay ADV kaya mas masarap yung banking eh. Actually may mga gumagamit ito sa racetrack eh, yung Beast Flash na gulong. Yung talaga sagad ng banking. Kasi ako hindi man ako marunong nung gano'n eh, yung sagad-sagad na banking. Konting body position para lang hindi mo kailangang ilin ng sobra yung motor. Yung baga gagamitin mo yung weight ng katawan mo para mas makaligo ka ng mas maganda na hindi sa sobrang lean over yung motor. Hindi mo naman kailangan ilabas tuhod mo talaga kung sa ganito mo lang gagamitin na mga normal na bangkay. Iba kasi yung mga kurbada sa racetrack eh. Wala kang makikita ganun sa mga public roads. Actually ako, ganun na yung ginagawa ko ngayon. Hindi ko na din ginagalaw yung puwet ko, di ba? Parang half or full butt out pag sa scooter. Katawan lang, ginaganong ko lang. Naglilin-lin lang ako. Para mas nakatayo yung motor pero nakakaliko ka ng same pa rin. Unlike kapag nagka-counter steer ka lang na straight lang yung katawan mo tapos nakatingin ka lang sa corner. Mas madaling lumigo. Papakinabangan talaga yung pag ginamit mo yung weight transfer, yung weight ng katawan mo sa cornering. Maganda siyang technique na matutunan. High speed corner. Ito yung kako. Sarap talaga yan, makapit eh. Pero doon pa, marami pang bankingan dito. Bukana pa lang to eh. Hindi pa ako nakapunta doon eh. Hindi pa kami nakapunta ni OBR. Hindi ko pa rin talaga siya natetest sa mga banking na medyo tight. Dito sakto lang, malalawa kasi yung kalsada rito. Pero meron pa doon, diretso pa tayo, banking pa tayo dito. Para matest natin tong Beast Flash. Yan, corner. Katawan. Sakto lang. Wala pa yung mga tight curves, meron pa dito. Eto, medyo tight ng konti. Wala ko lang katawan ko na ganan. Halos hindi ko ganong counter steer yung motor. Yung ligo dun sa may Arco maganda eh, mas tight. Tas kaliwa yung ligo kaya mas masarap. Favorite ko mga kaliwa eh. So kaliwa maliit lang na curve. Kaya hindi rin ako yumuyuko. Yung normal lang, upright position. Body position lang talaga. Ginagalaw-galaw ko lang talaga yung weight ng katawan ko. Ni-shift ko lang. Ito may magagandang ligo na dito. Kasi may kotse. Wala natin yung kotse. Bawal yan. Bawal may kotse. Ito pwede. Sa atin na yung white. Ito magaganda yung ligo dito. So may motor. Ito gandang corner to eh. Kanan. Suabe oh, pagkakatawan lang ginagalaw. Konting counter steer lang, liligo na agad. Mas balanced. Hindi na ako namembrano dito kasi sa ulo ko na yung mga corners dito eh. Ano, sa Arco ng San Jose. Ito oh, sarap oh. Suabe. Sarap niyang i-banking nitong Beast. Yung longevity na lang ang titignan ko kung gaano siya tatagal, ilang kilometers. Ayun, balik ako na ulit kayo pag nandun kami sa Alaminos. Wala pa rin nakaramdaman na vibration, swabe pa rin throughout yung rev range. Dito na kami sa may Sual, malapit na kami sa may 100 Island sa Alaminos. 20 kilometers na lang. So far wala pa rin siyang vibration. Yan o. Wala akong nakaramdaman. Smooth pa rin. Ibig sabihin, isa dun yung salarin sa excessive vibration sa footboard. Either yung clutch bell or yung clutch chassis. Trial and error ko na lang siya para ma-pinpoint ko kung alin dun yung nagkakos ng excessive na vibration sa footboard sa 6,000 RPM. Pero nga, na-lessen naman talaga yung crankcase cover bearing na pinalit natin. Compared dati mas na-lessen. Halos wala na talaga ngayon eh. Or totally wala na. Parang 3 hours na yata kami. 7:30 kami umalis ng bahay. 10:38 na. 3 hours na biyahe. Ngayon medyo mainit na. Kanina mga 1 oras na yata na mainit yung biyahe na. Okay pa rin, wala pa rin talagang vibration.
RPM, wala. 8,000 RPM, walang vibration. Pero dati nga no, nung same set, tapos nung hindi pa ako nagpapalit nung crankcase cover bearing, minaramdaman din ako talaga na vibration sa 6,000 RPM. Parang 60 to 80, parang may kumakayod. Lalo kapag mag-overtake ako. Kaya naisip ko na palitan na rin. Kaya nawala na siya talaga ngayon. Totally, wala na ng ganun. Dito na kami ni OBR sa may port ng Pangasinan. Bukas kami magtutour doon sa mga isla. B. Island hopping kami bukas. Bro, kaway ka oh. Ito yung first island namin. May picture yata. Kaway kayo sa vlog.